nga lang nakakalaya. Magsasama na kayo agad ng jowa mo? Tapos dito mo pa titirahin? Ano, pagpahingahin mo naman yung mga marites dyan, Loida? Pinuputakti ka pa nga ng mga chismis dahil sa pagkakakulong mo. Dadagdagan mo pa ngayon ng dayan para pagpiestahan ka? Ate, wala akong pakialam kung ano magsasabihin ng mga tao dyan sa labas. Ang importante sa akin ngayon, mahal ko si Huni. Eh bakit nakakasiguro ka mahal ka niyan? Ha? Hoy, Loida, baka nakakalimutan mo, saksi ako, halos mabaliw-baliw ka nung iniwan ka at niloko ka ng mga dati mong nakarelasyon. Kahit tigilan mo na yung kahibangan mo na yan, ang mga lalaki, marurupok yan. Babae hanap niyan, hindi chiksilog, babaeng may itlog. Ate, tama na. Tama na po. Ano mo ate-ate? Ano, close tayo? Uy, ikaw. Mahal mo ba talaga tong kapatid ko? Ha? Ano? Sagot! Higit pa ako sa buhay ko. Ganun ko siya kamahal. Halos 2 taong kaming nakulong. Sobrang hirap po nung pinagdaanan namin dalawa. Pero, nabigyan kami ng panibagong pag-asa dahil nagmamahalan kami dalawa. Pero hindi ho namin sinukuha ni Loida ang isa't isa. Kaya nakikiusap po kami na hayaan nyo naman ho kami mahalin namin isa't isa. Nakikiusap po ako, ate. Pakiusap po kahit isang beses lang. Pinagdamutan na ho kami ng mundo dahil mga dati kaming bilanggo. Pati ba naman ho yung pagkakataon na mahalin namin yung isa't isa, ipagtataupot pa ng mga tao sa amin. Tutol man ang kapatid ni Loida sa pagsasama nila ni Honey, nagsikap sila na baguhin ang takbo ng kanilang buhay. Nagtrabaho si Honey sa construction, samantalang pagmamasahe naman ang naging kabuhayan ni Loida. At nang makaipon, sumubok sila magtinda ng ulam at merienda para madagdagan ang kanilang kita. Lugi na naman tayo. Wala tayong benta. Tapos narinig ko pa yung mga chismosa nating mga kapitbahay. Hindi daw sila bibili sa atin. Hindi na tayo susuportahan kasi nandidiri daw sila sa relasyon natin. Paano na ngayon yan? Wala tayong puhunan. Wala ba tayong mamasahe? Kahit pangkain na madudukot, wala. Minsan iisip ko, sino pa ba tayo? Huwag mo sabihin yan. Tama na.